Okay, so mga kapatid, paliwanag ko lang sa inyo, kung ano yung pagkakaintindi ko sa tandem ni SBBM at ni, Senator Miriam Santiago, 'di ba? So, Senator, SMR. Ngayon, noong 2016 silang dalawa yung magka-tandem, okey? So, ang tanong, sino po dapat talaga ang suportahan dito ni Senator Amy Marcos, 'di ba? Eto bang, Duterte-Cayetano tandem o ang tandem nilang dalawa ni Miriam Santiago, 'di ba? Yung, Miriam Defensor Santiago and then, BBM or SBBM. Now, ang dapat po ritong inendorso talaga ni Senator Amy Marcos sa mga loyalista sa kanyang pamilya ay etong si Miriam Santiago. Bakit? Kasi ang teknik po rito na nakita ko nun ay, si Miriam hindi manana 'pag nanalo ito, hindi siya mag-a-assume ng presidency. Okay, hindi siya magte-take ng oath. Para automatically ay magpapa-declare siya na siya yung winner. Tapos ang mangyayari, hindi siya magte-take ng oath para maging presidente. Bakit? Kasi mako-question lang din siya dahil hindi na kaya niya na mag-discharge pa ng trabaho niya, ng mandato dahil sa kanyang terminal illness. So technically, pagka-declare sa kanilang pareho kung sino yung panalo, 'di ba? Kongreso magde-declare niyan eh. Oh, at tawag dito, joint session 'yan, Senate President tsaka ang House Speaker. Doon sa batasang pambansa yan dadaos. So madi-declare silang dalawa na panalo and then here comes the inauguration. Miriam, hindi na yan mag-take ng oath. Si PBBM ang magte-take ng oath bilang Vice President. And at the same time, magte-take ng oath din si PBBM bilang presidente ng Pilipinas. So ganun yung nakikita kong mag-grand plan ni Miriam Santiago noon. Kasi yan eh, mukhang sila-sila lang talaga nila BBM ang nagplano. Parang si Miriam ang nag-isip. Talino naman nun eh, 'di ba? Kaya lang sabi ko nga, bakit parang hindi yata sinusuportahan ito ni Aimee kasi kumuha pa ng isang tao si Aimee, which is si Duterte. At ito yung talagang, masigasig na dinala niya sa kanyang mga magulang, isang magulang, sa kanyang mga kamag-anakan at sa mga leaders ng loyalista at ito ang inendorso. Tanungin ko kayo, noon bang 2016 may endorsement ang pamilya Marcos para kay Miriam Santiago? 'Di ba wala na kay Duterte ang endorsement? Oh, kaya maraming boto napunta kay Duterte. Pero kung noon sana naipaliwanag ng maigi ang consequences 'pag nanalo ang Santiago Marcos tandem, presidente na si PBBM ng maaga. Okay, 2016 pa lang. Kaya lang sabi nga nila si Amy Marcos daw ay insecure sa kanyang pamilya. I mean sa pamilya o dito kay PBBM sa asawa, KFL. Para ho yatang totoo talaga, no? Imagine, patalino si Amy, maaring nabasa niya po yun na, puta na, magiging presidente sa akin ng aking batang kapatid, 'di ba? So, nagdala siya ng kabilang sa partido na sumira sa kanilang pamilya. Galing sa PDP Laban na partido ni Cory Aquino na binuo ni Aquilino Pimentel ang PDP noong early 80s. Tapos eto namang laban binuo 2 years before na mabuo ang PDP. Binuo yan ni pangalan dito ni Ninoy Aquino noong 1978 ang laban. Oo. Then ang PDP 1980 if I'm not mistaken. Binuo ni Aquilino Pimentel, tatay ni Coco, 'di ba? Tapos ang PDP Laban inisnatch ng mga Duterte at tinanggal na ang laban. Oo. Ay nako.
So hinarang, sinabotahe sa madaling salita ni Imee. At kamalas-malasan, si Digong ang nakakuha ng endorsement. Ngayon, ano ba kapalit ng lahat ng ito? Bakit? Well, ako'y naniniwala na may pangarap si Imee na maging presidente. Katunayan, in many instances, hindi ba pinopromote na noon ni Duterte ang isang Marcos na papalit sa kanya? Ano sabi niya? Although nung campaign period, binanggit pa niya para makuha ang boto ng mga loyalista, pag ako nanalo, mag-resign ako ng maaga, ibigay ko kay Marcos ang presidency. Samantalang si Cayetano ang kanyang running mate. Tama? So, bakit ginamit niya si BBM? Para makuha niya yung solid votes. Maagaw niya. 'Di ba? Yung mga boboto para kay Miriam, dahil katandem niya si BBM. Imagine, nakailang million si BBM nun? 16 million votes. Oh, kaya yung 16 million votes na dapat napunta rin kay Miriam, napunta po kay Duterte, kay Digong. 'Di ba? Yung mga kokonti lang, yung talagang mga solid Miriam lang, yung mga anti-Marcos na ayaw kay Duterte, binoto si Miriam. So, kokonti lang. Oh, nakuha nyo? 'Di ba? Ano sabi ni Duterte? Hindi ko kayang solusyonan ang mga problema ninyo. Ah, I'm sorry. Kumanap kayo ng isa pang Marcos. That was 2018. Sino ba yung Marcos na tinutukoy niya doon? Amy, hindi si BBM. Akala natin nung una si BBM. 'Di ba? Parang advance na to na preparation kay BBM na susuportahan niya sa 2022. Pero later on, in 2021, anong ginawa niya? Siniraan niya ito. Kasi nag-vice president si Sara. Tanungin ko pa kayo, meron bang instances na minura ni Digong si Amy? Kasi ako wala akong matandaan eh. Pero bakit si BBM ang lagi niyang minumura? Kasi wala siyang tinatanaw na utang na loob dito. Hindi si BBM ang nagdala kay Digong, si Amy. Si Amy na maliwanag na sumabotahe sa plano na paano magiging presidente si BBM noong pang 2016. Pero kung sana hindi niya ito sinabotahe, well po pwede pong 2022 si Amy ang maging presidente. 'Di ba? Pwedeng mangyari yung ganun. Oh, ito yung kasi walang maipantatapat ang mga dilawan eh. Hindi ubrang maipantapat itong mga dating kumalaban sa pamilya Marcos. Itatapat mo kay Amy. Itatakwil ang mga loyalista yan. Lalo na't nung mga panahon ng dilawan, talagang putik na yan, nagka-leche-leche yung mga performances nila. 'Di ba? Kaya lang, I don't know, gustong makasabotahe yata talaga. Ito yung palagay ko lang naman. 'Di ba? Maun siya milang ang pagiging magpresidente ni BBM kasi gusto niya mauna. Pero sa nakikita ko naman po ngayon, karma na nga po yung nangyayari dahil Manila hindi siya makakatakbo ron. Mukhang walang suporta sa kanya. Tapos ngayon eto namang magpapa-re-elect lang daw siya. So ang problema, marami na hong mga Marcos supporters, and that includes the loyalists, na ayaw, 'di ba? Tama, tuloy nasira siya. Ayaw na kay Imee dahil lagi niya nang kinontra yung presidente, na kapatid niya imbis na alalayan niya, 'di ba? Lagi siyang nakatutok kay Duterte to the point na sinabi pa niya na kahit mag-isa na lang akong matira, Duterte pa rin ako. Pakialam namin sa'yo. 'Di ba? So ganun ang nangyari doon kung ba't hindi natuloy ang pagkapangulo ni BBM noong 2016 dahil po mayroong sumubotahe sa kanilang plano o sa plano na dinevise marahil ni Miriam Santiago. Kasi nakapagtataka may stage 4 cancer, tumakbong pampanguluhan, alam naman niya hanggang deklarasyon na lang na siya ang panalo. Pero pag oras ng magti-take ng oath, hindi siya papanumpain dahil po sa kanyang
health condition. Very stressful ang maging pangulo ng bansa. Oh, kaya sabi ko, sayang sana nag-vlog na ako nun para naipaliwanag ko 'to. Hindi ko lang alam kung may makikinig nun. Pero yun ho talaga yung nakikita ko nun, eh. Kaya nga ang sinuportahan ko ay si Miriam Santiago at si BBM. Naalala ko na, yan ang pinaliliwanag ko nun. Kapag manalo na, ganyan, 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 yung pinaliwanag ko sa inyo ngayon, yun din yung pinaliliwanag ko nun sa mga kakilala ko. Oh, kaya naku, Santiago ano, Santiago Marcos ang boto namin. Hmm. Kaya lang iba talaga kapagka family endorsement ng mga Marcos sa mga leader ng mga loyalista, ang daling kumalat sa buong Pilipinas. Now, kung bakit si Duterte nanalo roon sa Ilocos, kasi andun, eh. Kumbaga pinakikinggan nila kung sino yung i-endorse ng pamilya, pinagtitiwalaan nila ang judgment ng pamilya Marcos. Oh, malay ba naman nila nagkamali yung nagkamali ng judgment, 'di ba? Possible naman 'yun dahil hindi naman Diyos ang mga Marcoses. Isa pa siyempre magagandang bagay ang ibinato ni Amy para diyan kay Duterte. Ang tanong ko nga, sinabi ba niya sa kay Imelda at sa mga kapatid niya na, "O eto si Digong galing 'to sa PDP Laban, partido ni Cory Aquino, partidong binuo ni Aquilino Pimentel at nito ni Ninoy Aquino na parehong mga kalaban ng ating tatay." Pinaliwanag ba niya ng gano'n 'yun, 'di ba? Oo. Siguro kung pinaliwanag niya 'yun malamang